Maganda mga boses eh. Yun o. Yun o. Nadami meron natin. May group singing yan. So, bubuo tayo ng pernaket. Yes, amen. Pagkatapos lang mabaptize. Okay? Tama na. Kahapon nagmawag ng gitara. Nagmawag ng gitara sa Sister Rose. Ayun, amen. Okay, so Lord, ano? Sabi ko, bibilang ko ng English 10 eh. Ito yung mga view talaga. Pag-pwede mo natin, no? Nakausap ko din kahapon si Pastor Jong. So, nag-bless ako sa kanilang mga violin na tumutugtog kahapon. Sabi ko, so pwede ba ako magpadala sa inyo ng paper para matuto ng violin? Oo, so, tuwing Sabado alas 3. Pag-pray po natin, nag-pray pa ako ng violin na kapilitan. Ito, mas maganda kasi pag may sarili tayo kahit na mahirap. Mayang people niya to doon, sarili po nila yun. Binibili. Kanya-kanya yun. Kanya-kanya po yun. So, bili tayo, no? Si Sister Shena po may desire. So, pag may desire ka, kahit wala kang alam, from start to zero ka, bibigyan ka ng Diyos. Amen. Diba? So, yun po, no? Wala rin si Father Mart eh. Marunong din siyang tumutog ng gitara. So, nawa, no? Marami pong tutugtog. Okay? Father Genesis, sabi niya piano. Kaya gusto niya mag-drive, matulog mag-drive. Okay, salamat po no, sa Panginoon at pagpalain tayo ng Diyos at tawarin ito po ano, ang ating guest speaker. Ano, kilala na po natin siya. Yes. Last month lang po ba? Last month po ba? O last month? No? So, last month po I think. Ano? So, Pastor Rodel Tunay po, no? Salamat po sa Panginoon sa kanya pong availability na mag-share po sa atin ng salita ng Diyos. Amen. Pastor, no? Salamat po. Takpak naman dyan mga bata. Happy birthday po, Pastor. Happy birthday po. And good morning to everyone. Amen. Parang wala yata yung ibang kapatiran. O po, no? Bakit absent? Dapat hindi nag-absent sa worship. Amen, amen, amen. Oo, kaya yung mga yung people, pati sa yung people, para wala yung iba. Yung nakikita ko yung malalaki, wala yung iba. So, pero may bago na naman. Ito, si Tatay Cesar, nasan po si Ma'am? Ay, nilibing po yung kamag-anak. Pamiling. Ganun ba? Sabi ng Panginoon, let the dead bury their own dead body. Kaya ang Kristyano, hindi nakikipaglibing paglinggo. Pag Sunday, patay. Kaya kami doon sa Isabela, hindi kami naglilibing ng Sunday, Pastor. Pag kamag-anak ng membro, nililibing yan ng ibang araw. Pag Sunday, dinidiscourage ko sila ng Sunday kasi nauuso din doon, di ba? Sunday. Pero pag mga kamag-anak ng kapatiran, hindi na sila Sunday. Kasi hindi rin ako pupunta pag Sunday eh. Kahit sabihin maaga, hindi. Kasi Lord's Day yun eh. No? Pag Lord's Day sa Panginoon, kaya sabi ni Lord, sabi ng mga disciple, Panginoon, makikipaglibing muna kami. Sabi ni Lord, hayaan yung ilibing ng kapwa niya patay. Hayaan, let the dead bury their own dead body. Ano basta galing? Hayaan maglibing sa patay, kapwa patay. Ayun, hayaan maglibing sa patay, ang kapwa patay. So, physically dead, tsaka spiritually dead. Yung sinasabi ni Lord Jesus Christ. Tama tayo, no? Sumat, Pastor. Baka matampuhin yung Ganun ba? ikay. Okay, so Happy Lord's Day. Amen? Amen. At salamat sa Diyos. At buhay pa tayo. Amen? Amen. Birthday ni... Ilang taon na ito si Pastor? Wow, amen. Layo-layo pa ang mararating Pastor. 41. Hindi ka lang sa akin ng konti. 35 pa lang ako eh. 37 na rin daw si Pastor. Okay, so tatay po tayong lahat. Basahin po natin ang Jeremiah chapter 3. Jeremiah chapter 3. Wala kayong Old dyan sa iba, no? Old Testament. Verse 15.
Isang talata lang, no? Sabay-sabay natin basahin. Jeremiah chapter 3, verse 15. Okay, nandiyan na po kaya? Basahin po natin ng sabay-sabay. Yung iba, di ko na lang magbasa, no? Mga people. Verse 15, ready, go. And I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, Panginoon, nagpupuri po kami at nagpapasalamat, Lord God, sa araw nito na binigay niyo po sa amin. Kami magkasama-sama, magkatipong muli sa dakong ito upang sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa kaarawan ni Pastor Rodel, masigla. Pagpalain niyo siya, Lord. Bigyan niyo siya ng maraming birthday pa na darating, Panginoon. At mabiyayaan niyo siya, Lord, ng pagpapala na ipagkakaloob niyo po sa kanya, Panginoon. Kasama po ng church nito at sa kanyang may bahay. Ganon din po sa kanyang pamangkin na nandito ngayon. At kila Tatay Cesar, sa mga kapatiran, Lord, sa mga young people. Kayo po magpala sa kanila, Lord, sa araw na ito. At salamat, Lord, sa biyaya mo ng kaligtasan na binigay sa amin. Salamat, Lord, sa inyong kahabagan sa amin sa araw-araw ng aming buhay. At salamat din po, Panginoon, sa pribilehiyo na pinagkalap din po sa amin na malaya kami na makapanambahan sa inyo sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang inyong mensahero, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo na yung mga kukunan. Alam nyo, tama yung sinabi ni Pastor kanina, ang Thursday, ang October kasi ay Pastor's Day. Tama? Amen? Amen. Oo, amen. At the same time, birthday niya. Doble kayo. Bless. Oo. So I thank the Lord. Ano po, naalala ko, noong aking birthday, 3 years ago, ano po, our church members surprised me. No? So sa mga, of course, pag may birthday ko, laging may cake kasi sila na binibigay. Pero kakaiba yung cake na binigay sa akin ng time na yon. Kami sabi niya, Pastor, hugutin mo yung nandiyan sa may dulo. Mataas na cake eh. Malaki. So, tinanggap, ano ba to? Eh, hindi ko talaga alam yun eh. Wala akong idea. Kasi hindi rin ako mahilig mag-cellphone eh. Mag-Facebook, hindi ako talaga ano doon. So, as in zero ako doon sa knowledge na gano'n. So, pagtanong ko, inugot ko ng gano'n. Ang haba, naka-plastic, as ang mantera. Amen. Ano ba? Money cake pa tawag doon? Money cake. So, hila ko ng hila ng gano'n, ang haba. Puro dito bitin Joey. X-ray ang dito bitin Joey, 1,000, di ba? Baba oh, hila ko ng hila. Wala ka po sa tuwan. So, all in all, nung binila, hindi ko alam kasi yun, surprise nila. 50,000 peso. 50 years old ako noon. So, surprise lang yun. So, at the age of 750, nakakuha ko ng regalo na 50,000 peso katumbas ng birthday ko. Yung time na yun. Iba pa man yung mga bigay-bigay na barong, kung ano lang, mga bigay-bigay ng mga gift na ibinigay sa akin, na hindi ko naman expected yun. Pero mga surprise lang ng mga young people, ng mga kapatiran sa church. Amen. Ano po, na ginanap po nila. Okay? So, pinento ko lang yun dahil, alam nyo, ang pastor ay galing sa puso ng Diyos. Amen. Amen? Sabi ng Bible, I will give you pastors according to my heart, that which shall feed you. Ano sabi doon? Which shall feed you with knowledge and understanding. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng pastor na manggagaling sa puso ko, na siyang magpapakain sa inyo ng ano? Ng kaalaman at ng pag-unawa. No?
naniniwala ba kayo na si Pastor Masigla, si Pastor Rodel, actually, tukayo kami. No? Kasi first name ko, Rodel din. Ayan. Basta talaga mga Rodel, mga pogi, no? Yeah. Oh, Pastor Rodel, katukayo ko. No? Tukayo kami. Kayo ba? Pareho. And I remember itong pastor nyo, nakita ko ito sa Quezon, Isabela. Estudyante ka ba doon? Katatapos mo? College ng college? High school? Oo, katatapos niya ng high school. Nung nakilala ko ito doon sa gawain, sa Quezon, Isabela. Sapagkat ako'y nagpapastor sa Santa Maria, Isabela. From Quezon to Tugigaraw, dadaanan yung bayan namin. Last town kami ng Isabela. So from Quezon, malayo-layo pa eh. Mahaba takbuhin pa yun. Mga 30 minutes pa yun na takbuhin. So I met him, kagagraduate niya pala ng high school noon. Ano po, nung time na yun. At naging kaibigan ko yung pastor niya, si Pastor Ray Pilisarta. At ako po yung nagdala sa kanya sa munisipyo para magturo doon sa DILG dahil yung member ko sa church, sister niya na Danao, kapatid niya si Titay Plan, na chief ng DILG ng Quezon. Kaya ako nakapagturo ng buong Quezon ng mga kapitan doon na dinala sa Garita, Pastor, sa Kabagan. Kaya channel ako kay Pastor Ray during the time, and I started also police ministry in Quezon. Hindi lang Quezon, Santa Maria, Quezon, Rojas, all over Isabela. Ano po, during that time, way back 2004, na nagbukas po kami ng Values Formation in Region 2 under PNP SAMEC, Spiritual and Moral Enhancement Council Incorporated, of which ako ang Deputy Regional Director during that time. So, naalala ko noon, binuksan namin, nandun pa si Pastor Tony Aquino noon. Dinala ko silang dalawa, Pastor Ray, Pastor Tony, doon sa munisipyo. Ano po, at pinagturo ko po sila sa PNP at sa DILG ng Quezon, Isabela. No? At ngayon, naging kaibigan na ni Pastor si Mayor Agamason. No? Ang kakilala ko dyan, yung the old man, yung matandang Gamason. Napunta kami doon sa part niya. No? Dahil na kay Sister Tita, yung plan na naging hepe ng DILG. No? Ay ang DILG kasi under niya ang dito, ang LGU, ang local government unit. So, ganun po kami nagkakilala ng inyong po pastor na taga Isabela. Ako po hindi taga Isabela, ako po yung naging missionary doon. No? At ako po ay nanggaling sa norte pala yun. Ako ay nanggaling sa south. No? So, ang journey ko from south to north. Si pastor naman from north to south. Amen. So, ganun po yung naging journey ko. Ano po, I was trained in Manila, Malabon, and Pasig. Cainta, Batasan, naging preacher po ako dyan. Antipolo City, naging preacher po ako dyan during my days, ano po, way back 1994. 1994, nasa Malabon po, 95, 96, 97, nasa Pasig ako, 97, 98, 99. Ang mission ko, first mission journey ko, Isabela, year 2000. No? Kaya, we celebrated our church anniversary noong April ng 20 years na church anniversary. Kasi 5 years mission kami pa, so na-organize kami ng 2005. And thank the Lord, ginagamit naman tayo ni Lord ngayon sa Maragondon, Magallanes. Amen. Ano po, at naging busy tayo dyan. Dahil sa Bible study natin, mga Bible study, dumarami na yung mga Bible study natin. Wala pong Baptist and Pastor. Puro Bible study ako dyan. Tapos habang pinabible study ko sila, nagkakanta kami ng survey sa lupa, sa lupain ng mga farmers, na natapos na yung 100 plus na hektarya na lupa. Ano po. Pero meron tayo 40 hectares na pwede ng tamnan. Kasi kung gusto mong tanim doon, 25,000 ang kapital sa isang hektarya. Tamnan natin ng balingoy. Yeah? So we have 40 hectares under me na pwedeng tamnan. No? And all in all, may 300 hectares tayo na pwedeng tamnan. Yung iba, babayaan natin sa kanila. Pero yung saklaw natin is 300 hectares na pwedeng tamnan. No? Under association. Ako po yung sultan.
Consultant ng Farmers Association. Consultant po. Doon po sa kanila. So, yan po yung ministry natin. And, itong katapusan, go back to Isabela na naman. Ganun lang tayo eh. No? Hanggang December, nandun ako sa Isabela. Ano po hanggang next year. Pero tatapusin ko lang itong ginagawa natin dito at Bible study. At hopefully, pag-pray natin, may mabaptize. Amen? Amen. Mga 15 families. Ang 15 families na ang gumagalo sa ating Bible studies. And we are praying for a lot na lupa na para sa mission. Pero mayroong mapapagamit na isang bahay para doon po sa magiging mission natin. Amen. Amen? So, pray for me. Amen? Amen. Amen. Pero ngayon, ang bida muna si Pastor. Amen po ba? Amen. Ayos lang ba kayo dyan? Amen. Ang bida ngayon, Pastor. Alam niyo bakit? Pastor's Day eh. Yes. Birthday. Amen? Amen. Birthday na, Pastor's, ano pa? Teacher pa. Pastor's Month. Tama ba? Teacher's Day pa po. Teacher's Month. Tama? Yes. At Pastor's Month. Oo nga, October lahat. Ano? At birthday pa ni Pastor. Amen? Pero nalulungkot ako kasi bakit wala yung ibang members dito? Amen. Amen? Oo, patay tayo dyan, ano? Yan ang mahirap dyan. Ha? Babawi sila sa linggo. Babawi sila sa linggo? Oo. So dito makita po natin, ano po, sabi dyan, bibigyan po kayo ng pastor. So mga minamahal ko sa Panginoon, alam nyo, binanggit din po ng Panginoon in 1 Timothy chapter 3 or chapter 5. 1 Timothy chapter 5 verse 7. Ano pong sabi dito? 1 Timothy chapter 5 verse 17. Sabi po dyan, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Verse 18, for the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Maliwanag pong sinasabi ng Bible, ano po mga kapatid, na ang karangalan ay isang panloob na saluubin ng paggalang. Ano po? At ito po ay ipinapakita at ipinahayag. Ano po? Ipinamahayag sa pamagitan po ng mga aksyon. Amen. Sa pamagitan po ng mga pagkilos. At meron po tayong kasabihan, action speaks louder than words. Amen? Amen. Action speaks louder than words. Even yung people knows that. Okay ba? Tama ba yung people? Amen. Amen. So, ang ibig sabihin po dito mga kapatid, we give honor to those who labor, okay, in the word and doctrine. Double honor. Kaya itong pastor nyo, nararapat lamang na matanggap niya yung double honor. In some other word in the scriptures, pag tinignan po natin yung double honor, ni-correlate po ito sa silver and gold. Double compensation. Ano po? In the book of 2 Samuel, ano po? Pinakita po yan doon. At in the book of Matthew, nabanggit din po yun. Ano po? Yung sa double honor. Okay? Ang katumbas po noon ay kung ikaw ay nagsesweldo ng 10,000 naman or 20,000 naman, ang pastor double. No? Kung meron dito sa member ng church, tumatanggap ka ng 15,000 or 20,000 naman, ang pastor dapat double. Amen. Kaya lang hindi ganun eh. Amen? Tama ba? Pero kung susundin natin, ang itinuturo ng Panginoon, it must be double. Double honor. Amen? Amen. Double compensation. Sino yung pinakamataas sa sweldo dito? Tinatanggap. Sister ano pa? Sister? Sister Bernice, magkano ang tinatanggap nyo within a month? Secret? Secret ba? Secret po kasi. Secret yun, secret.
So, it must be double. Nandiyan po kayo? Amen. Amen? Amen, Parang amen. hindi kayo agree Ito yung sabi, amen? Hindi po ako nagsabi, pero ang Panginoon. Amen. Oo, kaya lang, siyempre, kami po mga pastor, with or without support, we are in the ministry. Kami po ay nasa gawain ng Diyos. Ano po, nagmi-mission tayo, nagmi-mission po kami. Kahit walang support, nagpi-preach kami ng Word of God. Amen? Amen. Without support, no? Without compensation. But you know, Christians, as we grow older in the Lord, ano po, lumago ka sa Panginoon, sana po naunawaan natin that we are going to support our ministry, that we are going to support the church of the Lord Jesus Christ, that we are going to support the man of God na nilagay po ng Diyos. Amen? Amen, amen. And sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, I will bless them that bless you. Abraham, I will bless them that bless you. So that Christians, when we bless the man of God, we will be blessed by God. Amen. Pag pinagpala mo anak ang lingkod ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Amen? Amen. That's saying the Bible. Ano po? Kaya hindi po natin dapat pinagdadamutan ng Panginoon. Amen? Amen, amen. Hindi natin pinagdadamutan ng ministeryo ng Panginoon. Hindi natin din pinagdadamutan ang lingkod ng Diyos. Amen. Amen? Dapat pinasasaya natin ang lingkod ng Diyos. Amen. Alam mo, paminsan-minsan man lang yung mga okasyon, dapat nagbibigay din tayo, nag-i-effort tayo. Amen? Amen. Doon sa mga special occasion na yun. Praise the Ano po, Lord. sapagkat naman ito po ay karapat-dapat. No? So we honor God. We honor God by doing the things that pleasing God. Amen? Amen. Yung mga bagay na naluluwalhati ang Diyos. Amen. Kaya ito pong worship, ano po sabi ng Bible, Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seeking first the kingdom of God, una lahat ang Diyos. Amen? Amen. Not our job, not our work, not our business, not our, ano to, mga schedule, ano tawag na? Transactions. Amen? Doon po sa amin, pag-araw ng linggo, nagsasarap po yung mga membro. May negosyo sa palengke. Doon sa ating pastor, palengke day Sunday. Kagsa, mas malakas ang negosyo pag Sunday. Pero yung nagtitinda ko sa palengke na kapatiran, close siya ng Sunday, nasa church siya. Amen? Amen. Yung may padalahan, close siya ng Sunday, nasa church siya. Amen. Walang transaction on Sunday. Worship. They are in the church to worship God. Walang pakikipag-usap sa mga negosyo pag-araw ng linggo. Walang nagbubukas ng tindahan pag-araw ng linggo. You know why? Because God is serious to us and we must be serious to God. Amen? Amen. Wala pong katransak, walang kausap. Doon po sa amin, yung mga cellphone, sarado pag-araw ng linggo. Pag may na-cellphone nakuha, kukunin ng usher namin, lalagay muna doon sa lagayan. Pag-uwi, sarado po rin. Pag hindi kinuha, bebenta namin. Amen, Noel? Amen, amen. You know why? Because we worship God, the Lord of Lords and King of Kings. Amen? Amen. Hindi ko pero mga kapatid, kaya minsan pag pupunta tayo sa mga party, nagkakaroon to bihis tayo. Pero, di ba, tama? Amen? Pupunta tayo sa school, naka-uniforme tayo. Pupunta tayo sa trabaho, naka-uniforme tayo. Pero pagpunta sa church, nakadress, nakabihis na maayos. Amen? Amen. Thanks God, di ba? Sapagkat harap ka sa Lord of Lords and King of Kings. Amen? Amen. Sa ating Panginoong Diyos. Kala natin, walang kinasabi ni Lord, be glory in the church. Amen? Kaya natutuwa ako, nakita ko yung mga young people, abay, naka-Sunday dress sila. Amen? Amen. Yan, amen. Praise God. Ano po? Naka-Sunday dress. Thank the Lord. Ano po? So makita natin mga kapatid, ano po, na nararapat lamang, ano po, na tayo po, kung hindi ito magiging sa labi lamang o sa bibig lamang natin na paglilingkod, ano po, ito po ay sasamahan po natin ng aksyon, ng pagkilos, ano po, ng pagganap ng ating pong paglilingkuran sa Panginoon. So number one, ano po, dahil Pastor's Sunday naman ngayon, amen? Amen, amen. And Pastor's Month, ano po ngayon, hayaan muna natin maging bidang pastor. Nandiyan po kayo, amen? Amen, amen, amen.
Ano sabi ng Bible doon sa binasa natin? Let the elders that rule well